Sama-sama tayong magiging kakli. Balik trabaho at may pasok na rin sa mga pampublikong paaralan bukas. Kaya sa huling araw ng long weekend, maraming turista ang humabol sa pamamasyal sa City of Pines. Mula sa Baguio City, saksi live si EJ Gomez. EJ? Sandra, tama ka dyan, no? Marami nga sa mga kapuso natin ang nandito tonight sa night market dito sa Session Road sa Baguio City para sa kanilang late night pamamasyal. Yung iba nga sa kanila ay puyat pa raw mula sa magdamagang pagsalubong sa bagong taon, habang ang iba naman ay excited na pumunta dito sa night market at first time daw nilang bumisita dito sa City of Pines. Naghiyawan, palakpakan at lundagan ang mga Pinoy na sumalubong sa 2025 sa Baguio City kagabi. Ang malamig na klima ng Baguio bumaba pa sa 15 degrees Celsius sa isang punto sa magdamag. Sobrang saya po, super saya talaga. Happy New Year! Hiling daw nila na sana Maging mayaman ako at saka pamilya ko! Lagi pong good health po para sa pamilya. ngayong unang araw ng taong 2025, marami pa rin ang nasa Baguio City para mamasyal kasama ang kanilang mga pamilya. Sa Burnham Park, kanya-kanya silang latag ng banig para mag-relax sa sweater weather ng City of Pines. Marami ang nagdala ng mga pagkain para mag-picnic. Ang mga bata, enjoy naman sa paglalaro. Meron ding namasyal kasama ang kanilang fur babies. Mapabata man o matanda, patok ang boat riding at biking. Nakakaginhawa naman po sa pakiramdam. Na-exercise po ng konti. Karamihan sa mga bakasyonista ngayon sa Baguio, kaninang umaga lang daw dumating. Actually, nag-celebrate muna kami sa Bulacan. Then, yun nga, Pasko pa lang, plinano na rin namin talaga na yung January 1 talaga. Malamig kasi, so kumbaga parang ma-refresh lang din. Pagsapit naman ng hapon, bahagyang may pagbigat ng traffic na mas tumindi pa pagsapit ng gabi, partikular sa ilang pasyalan sa may Central Business District. Karamihan daw kasi sa bakasyonista, bumiyahe na pabalik sa kanilang mga pinanggalingan. Yung iba sa kanila, nandito na raw ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Sandra, sabi ng mga nakausap natin na ngayong araw lang dumating dito sa Baguio City ay ang kwento nila ay papasyalan lang nila yung ilan sa mga tourist spots dito nga sa summer capital ng bansa. At syempre susulitin daw nila itong lamig ng klima dito sa syudad bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan. Sandra, kaninang pasado alas 8 ay bumuhos ang ulan pero sa ngayon ay tumila na, kaya naman patuloy lang ang dating ng mga late night shoppers. Live mula rito sa Baguio City para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Nabalot ng smog o pinaghalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Nag-iwan din ng sandamakmak na basura ang selebrasyon. Saksi si Bernadette Reyes. Kaliwat ka ng basura ang bumungad sa mga kalsada kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Tulad sa Taft Avenue sa Pasay kanina kung saan maagang naglinis ang mga tauhan ng City Hall. Sa ilang bahagi ng Pasig, tambak rin ang mga basura sa daan. Nadatnan pa naming hinahakot yan ng mga truck ng City Hall. Maging sa Maynila, gabundok ang mga naiwang basura. Kaya naman pinagtulungan na yung linisin gamit ang mga walis at traktora. Balat ng buko po, karamihan. Usual na basura rin po. Natural lang naman po pag bagong taon, talagang maraming basura. Ngayong unang araw ng 2025, ganito karaming basura ang bumungad dito sa Recto Avenue. Ayon sa Department of Public Services, eto raw ang mga basurang naipon simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Bukod sa mga basura, nabalot din ng smog o magkahalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Naobserbahan yan sa Maynila tulad sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria. At kahit bandang alas 2 na ng hapon, kita pa rin ang smog sa kuhang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Patuloy ang pangangalap ng pinal na datos ng DENR pero ayon sa Swiss research firm na IQ Air, umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw.
Ang air quality index na yan mahigit 15 beses na mas mataas sa pamantayan ng World Health Organization. Naitala rin yan bilang ika-16 na pinakamaruming hangin sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. Hindi lang sa kapaligiran may epekto ang ganyang hangin dahil ayon sa eksperto, posibleng makasama yan sa katawan ng tao. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron hong mga toxic substances ay maaring mag-cause ng cancer. Mas mapanganib daw ito sa mga may comorbidities tulad ng asthma at cancer, kaya pinapayuhan sila na huwag muna lumabas o magsuot ng face mask. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Kasabay po ng pagpapalit ng taon, dagdag bayarin ang sasalubong sa mga consumer tulad ng taas singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Pero may good news naman para sa mga kasambahay at ilang minimum wage earner. Saksi si Maki Pulido. Bagong taon, bagong taas singil sa ilang mga bayarin. Simula ngayong araw, unang araw ng 2025, epektibo na ang taas singil ng Maynilad at Manila Water. Kung customer ka ng Maynilad, 7 pesos and 32 centavos per cubic meter ang average na dagdag singil. 5 pesos and 95 centavos naman sa Manila Water. Sa Marso na uli magkikwenta ang MWSS Regulatory Office kung magkakaroon ng pagbabago sa singil ng mga water concessionaire. Sa taas ng mga bayarin, hindi pa nababayaran ni Marites ang singil sa tubig mula noong Nobyembre. Kaya habang sarado ang maraming negosyo noong bisperas ng bagong taon, magdamag na bukas ang kanilang karinderya para makaipon ng pambayad. Survive talaga nga makaahon sa bayaran, sa pang-araw-araw. Wala pang anunsyo ang Meralco o mga electric cooperative. Pero dahil pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na singilin ng National Grid Corporation ang kinontrata nitong reserbang kuryente noong 2024, posible ang taas singil sa kuryente. Mahigit 3 bilyong piso yan na sisingilin sa mga electricity consumer ng 3 hanggang 6 na buwan. Pag tinaasa naman lang, kawawa naman kami. Maawa naman sila sa amin. Sabi naman ng Toll Regulatory Board, may nakasalang sa kanilang mga petisyon sa pagtaas ng mga toll fee. Ayaw pa nilang sabihin ang detalye nito. Pero kung matuloy yan, sabi ni Antonio na biyahero ng gulay, mga consumer ang tatamaan. Siyempre po, tataas ang konti yung mga kalakal natin dahil po yung ipapatong natin yan sa mga ito po mga kalakal natin ibebenta. Simula rin ngayong araw, tataas sa 15% ang SSS contribution. 10% nito sagot ng mga employer habang 5% sa empleyado. Pero may bahagyang pagtaas naman sa sweldo ng mga kasambahay at minimum wage earner. Para sa mga kasambahay sa Metro Manila, mula 6,500 na minimum wage, simula January 4, 7,000 pesos na ito. 1,000 ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay sa Northern Mindanao at Caraga mula 5,000 to 6,000 pesos. May 23 pesos namang dagdag sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Northern Mindanao. 50 pesos naman sa Caraga na ibibigay sa 2 tranche ngayong buwan at sa Mayo. May good news din naman para ngayong buwan ng Enero. Bumaba ang presyo ng LPG ng kumpanyang Petron epektibo ngayong January 1. 90 centavos per kilo o katumbas ng 9 pesos and 90 centavos kada regular na tangke. Wala pa namang anunsyo ang iba pang kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. May isang bagyo na posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Enero. Sabi ng Pag-asa, karaniwang tumatama sa Eastern o Central Visayas o di kaya ay sa Northern Eastern Mindanao kapag ganitong buwan. Pero pwede rin itong mag-recurve o lumihis palayo sa bansa. May mga bagong pangalan na rin ng mabubuong bagyo ngayong 2025. Makikita niyo po ngayon ang listahan na inilabas ng Pag-asa. Para bukas, posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line, amihan at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Gustong makasunod sa trend ngayong 2025 pati sa Color of the Year pero tight ang budget? May tips para riyan ng isang fashion stylist. Saksi si Tina Panganiban Perez.
Mocha Mousse ang Pantone Color of the Year para sa 2025. Pwede mo itong gawing motif ng iyong bahay kahit ano pa ang kulay nito ngayon nang hindi gumagastos ng malaki. Get some throw pillows, yung accents mo. Keep it simple. Pwede kang mag-accent wall para the next time na magbago yung color of the year, you don't need to do so much. Hindi rin kailangang palitan ng furniture para lang sumunod sa uso. Malaking bagay rin daw kung neutral ang base color ng bahay. Gaya nitong condo unit ni Jen, na babagay sa kahit anong kulay. Kaya dapat yung base color of your home, it's always practical to make it neutral. Kasi pag neutral, kahit ano pa yung color of the year, it's easy. Hindi rin kailangan ng wardrobe overhaul tuwing magbabago ang color of the year. If wala po kayong masyadong budget pa, you can invest muna po sa mga bags and shoes. Kung may statement pieces na, gaya ng blazer, jacket at coat, o ibang outfit na nasa color of the year, ang maganda raw gawin? I-mix and match nyo lang po yung color mousse sa mga on-hand outfits. Kung may budget naman at gusto mong i-overhaul ang iyong wardrobe, payo ni JM, go basic para classic and timeless pa rin siya. Pero you're still in trend para sa everyday outfits nyo. Ang iwasan lang daw? Siguro po mga neon colors, bawal po tayo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.